Diego, please, wag mo naman sana akong takbuhan, no. Hindi ko alam kung bakit ang hina mo makakuha ng isang sitwasyon, Leona. Mayaman ka naman, matalino. Pero bakit hindi mo magawang makaintindi? Alin sa hindi ka na mahal ni Diego ang hindi pa nagsisink in sa utak mo, ha? Kaya tigilan mo na si Diego. Ayaw niya sa'yo. Ako nang gusto niyang makasama. Huwag mong diktahan ang nararamdaman ng tao, Maritza. Hindi naman ikaw si Diego. Kaya bakit hindi ang asawa kong papiliin mo sa ating dalawa? Ang kapal ng mukha mo, parang dampian ng mukha ko. Yun ba ang gusto mo? Ang isang palpa sa'yo ang katotohanan? Sige, ibibigay ko. Mamili ka, Diego. Sino ba talagang gusto mo makasama sa aming dalawa ni Leona? Siya na boring sa kama't mukhang lusyang nasa kakasilbi sa'yo? O ako na kahit anong gawing pagsisilbi, masisiguro ko namang hindi kita may papahiya sa ibang tao. Ano? Pumili ka! Pasensya na, Leona. Alam ko ang sakripisyo mo sa akin. Pati na rin sa pamilyang binalak nating buuin noon. Pero talagang hindi ko na ma-imagine ang sarili kong ipinaparada ka sa harap ng maraming tao. Lalo na't hindi mo na magawang ayusin ang sarili mo. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabihan ako na parati ko bang pinapagod ang asawa ko? Kaya ganyan na ang itsura niya? At bilang lalaki, hindi ko maatim yun. Natatapakan ang ego ko. Na sila nga may mga asawa, pero kaya pa rin asikasuhin ang sarili nila. Pero bakit yung asawa ko hindi kayang gawin ang ginagawa nila? Kaya kung tatanungin mo ako kung sino ang pipiliin ko, walang iba kundi si Maritza. Pasensya ka na, Leona. Sana makahanap ka na ng lalaking para sa'yo. Yun ay kung makahanap pa siya. Kasi ngayon pa lang, magpapaalam na kami sa'yo, Leona. Habang buhay mo na lang napapangaraping makapiling ulit si Diego. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay mawala sa iyo ang lahat? Ang mukha mo, ang asawa mong minahal mo ng buong buhay, at ang tiwala mong hindi kanya kailanman iiwan. Paki-comment naman po sa baba ang sagot niyo at babasahin ko. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko lang din idagdag na abangan ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Ami, pati na rin sa lahat ng tagapakinig ng channel na Miss Ami Aswang Love Stories. Tawagin niyo na lang po akong Luna, 24 years old, kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Cebu. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hindi tungkol sa akin, kundi sa dating amo ng nanay ko sa pinapasukan niyang bahay sa Maynila. Itago na lang natin siya sa pangalang Leona. Si Leona ay isang mabait at mapagmahal na asawa na handang ibigay ang lahat para sa lalaking mahal niya. Pero sa isang iglap, winasak ng kabit ng kanyang mister ang buong buhay niya sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Ang akala ng lahat, doon na matatapos ang kwento ni Leona. Pero ang hindi nila alam, doon pa lang pala magsisimula ang tunay niyang pagbabago. Diego, umupo ka na rito sa mesa, kakain na tayo. Lumalamig ng almusal mo, oh. Mamaya niyan kapag hindi ka nakakain, magutom ka sa trabaho mo. Baka hindi ka makapag-focus niyan. Alam mo talaga kung kailan ako nagugutom, Leona. Siyempre naman, asawa mo ako. Kaya kabisado ko na yung mga ganyang bagay tungkol sa'yo. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw mo na lang akong inaasikaso. Kung para sa'yo, bakit naman ako mapapagod? Buti na lang, ikaw ang pinakasalan ko. Ganun lang daw kasimple at katahimik ang buhay ni Leona. Isang mapagmahal na asawa na handang ibigay ang lahat para sa lalaking mahal niyang si Diego. Isang matagumpay na negosyante. Pagdating kay Diego, hindi hinahayaan ni Leona na asikasuhin siya ng mga katulong. Gusto raw kasi nito na siya ang gumagawa nun para sa asawa niya. Sa paningin ng iba,
Perpekto ang pagsasama nilang dalawa. Pero katulad din ng ibang kwentong pag-ibig, may mga lihim na unti-unting sumisira nito. Sa kaso ni Leona at Diego, nahuli raw ni Leona na may babae ito at yun ay walang iba kundi ang sekretary ng lalaki na ang pangalan ay Maritza. Sir Diego, kailangan mo na bang pirmahan tong kontrata bago ang meeting mamaya? Oo, Maritza. Iligay mo na lang dito sa mesa ko. Babasahin ko agad. Alam mo, kung wala ako dito, malamang nalulunod ka na ngayon sa trabaho mo. Swerte mo lang dahil ako ang naging secretary mo. Kaya nga ikaw ang kinuha kong sekretary ko eh. Dahil ikaw lang ang pumasa sa standards ko. Ngayon, ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko rito sa kumpanya. Hanggang secretary lang ba talaga, Sir Diego? Maritza, alam ko kung anong sagot ko dyan. Si Maritza ang babaeng palaging umaalalay kay Diego sa opisina. Maganda, matalino, at tila kabisado rin ang bawat galaw ng lalaki. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay may isang lihim siyang hangarin. Yun ay ang maagaw si Diego mula sa kanyang asawa. Alam mo rin kung anong gusto kong mangyari, Sir Diego. At sa tingin ko, hindi naman niya malalaman. Mukha namang buo ang tiwala ni Ma'am Leona sa'yo. Kahit na, ayoko pa rin masirang tiwala niya sa akin. Malaman man niya o hindi ko gustong mawala siya sa buhay ko. Bakit kaya? Dahil wala nang mag-aasikaso sa'yo? Alam mo, kaya ko rin namang gawin yon. Hindi sa ganun. Hindi? Bakit parang ibang-iba ang itsura mo ngayon, Sir Diego? Ang reaksyon ng mukha mo, kabaliktaran ang sinasabi mo. Alam mo ang sinasabi sa'yo ng mga business partners mo? Pati na rin ang mga kaibigan mo tungkol sa asawa mo, di ba? Na minsan, mas nagmumukhang katulong mo siya kaysa asawa. Sa mga salitang yon, unti-unting naramdaman ni Diego ang isang kakaibang tensyon. Hindi niya maipaliwanag kung ano, pero may kasamang guilt at pagkalito. At hindi niya raw alam kung bakit yun ang nararamdaman niya. Kaya nga nung nag-celebrate tayo nang ma-close mo ang malaking deal sa investor, tinulak ka ng mga kaibigan mo sa akin. At anong ginawa mo? Hinayaan mo rin naman akong akitin ka. May nangyari sa atin noon, Sir Diego. Nakalimutan mo na ba? Oo. Pero hindi ko sinasadya. Tsaka, walang nangyari sa atin, Maritza. Naghalika lang tayo, pero tinulak agad kita. Kahit pagbalik-balik rin mo, hindi mo maitatanging nagkaroon ng konting intimacy sa pagitan natin. At, oo, alam kong hindi mo sinasadya. Kaya nga doon nagsisimula ang totoong laro, Sir Diego. Laro? Ano bang gusto mong mangyari, Maritza? Ang gusto ko lang, Sir Diego, ay makita kung hanggang saan mo kayang kontrolin ang sarili mo na tanggihan ako't panindigan ang pagiging tapat mong asawa kay Ma'am Leona. Nanigas daw si Diego sa kinauupuan niya, Miss Ami. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili nang lumapit si Maritza sa likuran niya. Hinipan ang tenga niya at sabay hinalikan. Sa bawat bulong at ngiti nito, ramdam niya ang init na dahan-dahang kumakalat sa katawan niya. Yun bang halo ng pagka-attract at hindi maipaliwanag na tensyon? Ngunit sa gitna ng sensasyong yon, hindi niya maiwasang maisip si Leona. Ang ngiti nito, ang paraan ng pagtitig niya, at ang tiwalang ibinibigay sa kanya araw-araw. Parang bawat sandaling lumalapit si Maritza ay may kaakibat na tinig ni Leona sa loob ng isip niya. Nagpapaalala kung ano ang dapat niyang pangalagaan at pinipilit siyang kontrolin ang sarili. Maaga raw nagising si Leona nung araw na yon. Katulad ng nakasanayan,
Ipinaghanda niya ng pagkain si Diego. Hindi ito natulog sa kwarto nila, kaya iniisip niyang nagbabad na naman ang lalaki sa opisina nito sa loob ng mansyon. Ganun daw kasing asawa niya tuwing may pinaghahandaan na deal. At ang ginagawa niya lang ay suportahan ito sa pamamagitan ng pag-aasikaso. Siyempre, mas importante pa rin na makakain at busog ka bago lutasin ang isang pagsubok. Baka kasi hindi makapag-isip ng maayos. Pero ang ipinagtaka niya, nang marinig ang sasakyan nila nakakapasok lamang sa garahe. Tapos hindi rin nagtagal, bumukas ang pintuan nila at bumungad doon si Diego. Halatang pagod at wala sa sarili. Dahil nakasanayan na rin, mabilis siyang lumapit sa asawa at kinuha ang mga gamit nito. Isinukbit niya yon sa braso niya tsaka tinulungan nitong tanggalin ang kanyang coat. Hindi ka ba sa opisina mo nagtrabaho, mahal? Bakit kakarating mo lang? Huwag mo muna akong tanungin, mahal. Pagod ako. Akit muna ako sa kwarto para magpahinga, ha? Pero, teka, kumain ka muna, mahal. Naganda ako ng pagkain sa lamesa. Sigurado akong gutom ka. Hindi na. Nakakain na rin naman ako sa opisina. Nagpabila ako ng pagkain kay Maritza dahil ang dami kong kailangang pirma na papeles. Hindi ko na nagawang madala rito, kaya doon ko na tinapos. Sigurado ka? Hindi ka nagugutom? Hindi. Gusto ko na lang matulog. Akit na ako, ha? Naiwan daw na nakatayo si Leona sa salas habang hawak ang mga gamit ni Diego. Pinanood na lang niya ang asawa niya maglakad paakyat hanggang sa makapunta na siguro yun sa kwarto nila. Nakaramdam siya ng awa sa asawa niya. Alam niya kasing hirap nito sa pagtataguyod ang kumpanya nila hanggang sa maging matagumpay nito ang pagiging isang negosyante. Marami ring naging sakripisyo si Diego para magawa ang lahat ng yon. Kaya naman, malaki ang respeto niya para sa asawa niya. Laking pasasalamat nga niya dahil hindi siya nito pinipressure na magtrabaho. Kahit na kaya naman niya dahil nakatapos din naman siya ng pag-aaral hanggang kolehiyo, ay hindi siya kailanman pinilit ito. Ang sabi ni Diego, mas gugustuhin na lang daw niyang may sasalubong sa kanya tuwing uuwi siya o di kaya mag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok sa trabaho, kaysa naman pareho silang umuwi laging pagod. Para raw kasi kay Diego, si Leona ang kanyang pahinga. Pagod na naman siguro si Diego. Buti na lang din talaga na nandito ako. Kasi kung sakali pala, talagang mapapabayaan yung sarili niya rito sa mansyon. Ay, ano to? Resibo na galing sa restaurant? Reservation? At kagabi lang to, ha? Pero sabi niya nasa opisina siya buong gabi. Ayos ka lang ba, Leona, iha? Bakit parang balisa ka dyan? Manang Fe, ikaw po pala. Ayos lang po ako, walang problema. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. Sigurado ka ba? Dumating na ba si Diego? Opo, ayun at kakaakyat lang sa kwarto para matulog. Paano niyo po pala nalaman na kararating niya lang? Hinintay ko kasi kagabi dahil ako ang huling natulog. Kaso magmamadaling araw na hindi pa rin umuuwi. Kaya yon, naisip ko na baka ipagpapabukas na lang niyang biyahe. Opo, sige Manang, salamat. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa, iha. Hindi sana papansinin ni Leona ang maliit na resibong yon, kung hindi lang may isang pangalan na nakasulat sa ibaba ng papel. Kumabog ang dibdib niya nang mabasa ang pangalan ni Maritza. Sa mga sandaling yon, hindi alam ni Leona kung bakit may tanong na biglang pumasok sa isipan niya. Isang tanong na hindi niya alam kung handa ba siyang tanggapin kung sakaling makakuha siya ng sagot. Inisip na lang niya na baka may meeting lang ang dalawa kasamang ibang kliyente at napasama lang ang pangalan ni Maritza sa reservation. Dahil kung may isang bagay na pinanghawakan si Leona sa buhay niya, yon ay ang paniniwalang hindi siya kayang lokohin ng lalaking minahal at pinakasalan niya. Buong araw nagpahinga si Diego at hindi kailanman na inistorbo ni Leona ang tulog nito. Kung siya naman kasi ang papipiliin, mas gugustuhin niyang manahimik muna at hayaan ang asawa niyang magpahinga. Kahit naramdam niya sa puso niyang parang may kakaibang nagbago sa pagitan nila.
Mahal, hindi mo pa halos nagagalaw yung pagkain mo. Hindi ba masarap? Ayos lang. Wala lang talaga akong ganang kumain. Kanina pa kita napapansin. Parang malalim ang iniisip mo. May problema ba sa kumpanya? Wala. Trabaho lang yun, Leona. Hindi mo na kailangang alalahanin. Kaya nga ako nagtatanong. Para kahit paano makatulong ako sa'yo. Hindi lahat ay kailangang pakialaman, Leona. Tsaka, ano namang magagawa mo kung sakaling sagutin ko ang tanong mo? Wala, di ba? Kasi wala ka naman sa kumpanya. Hindi ka nagtatrabaho doon. Kaya hindi mo alam ang kalakaran namin. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang maging bastos. Sinabi ko naman kasing wala eh. Hindi mo na sana pinilit pa. Isa pa kung may magiging problema naman ako sa kumpanya. Alam kong madali ko rin maayos yun. Nagtatanong lang naman ako eh. Para malaman ko kung meron akong pwedeng isuggest na makakapagbigay sa'yo ng ideya. Hindi para pakialaman ng trabaho mo, mahal. Alam ko. Pero minsan, gusto ko lang nahayaan mo akong ayusin ang sarili ko. Hindi ko gustong maramdaman na parang laging nakabantay ka sa akin. Hindi naman sa ganun, mahal. Gusto ko lang makasabay sa'yo. Siguro, kailangan ko lang ng espasyo ngayon, Leona. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leona ang isang maliit na distansya sa pagitan nila. Isang distansya na dati hindi niya nararamdaman. At sa puso niya, alam niyang unti-unti itong nagiging pader na humahadlang sa perpektong imahe ng kanilang pagsasama. Isang gabi, nagising si Leona at napansin niyang wala sa tabi niya si Diego. Nakaramdam siya ng pag-aalala, kaya bumangon siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Hindi man siya sigurado, pumunta muna siya sa opisina ni Diego na malapit lang sa master's bedroom. Hindi muna siya pumasok. Idinikit niya lang ang tenga niya sa pintuan para marinig kung may tao ba sa loob noon. At nakumpirma naman niya agad dahil may nagsasalita sa loob. Mukhang may kausap si Diego sa telepono. Kaya naisipan niyang paghandaan ito ng pagkain. Yun ang sinabi ni nanay sa akin, Miss Ami. Dahil nung gabing yon ay nasa kusina rin daw siya para uminom ng tubig. Tulog na kasi ang lahat sa mansyon. Nang tanungin niya si Leona, yun ang ikinuwento nito. Kaya tinulungan na lang din niyang amo niya na magluto. Nakaramdam pa nga raw siya ng pag-aalala, Miss Ami. Kasi halata sa mukha nitong stress. Wala naman siyang maisip na dahilan pero hindi na rin muna siya nagtanong. Pagkatapos ay umakyat na ito ulit at hinatid ang pagkain sa opisina ni Diego. Mahal, nagdala pala ako ng pagkain mo. Baka rin naman nagugutom ka. Salamat, Leona. Ilapag mo na lang dyan sa mesa. May tumatawag sa'yo. Sagutin mo. Okay. Sa office lang to. Pwede mo na akong iwanan. Kakainin ko na lang yan mamaya. Okay, sige. Salamat ulit sa pagkain. Oo, naintindihan ko. Sige, ayusin natin to bago ang meeting bukas. Sino kayang kausap niya? Ano kayang problema? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa detalye. Ano kayang pinag-uusapan nila? Teka ha. May kakausapin lang ako. Oh, hindi ka pa ba lalabas? Matulog ka na. Baka hindi ako tumabi sa'yo ngayon. Marami pa kasi akong kailangan na asikasuhin. Sige, basta kumain ka ha. Good night, Leona. Good night, Diego. Hindi niya alam na yun na pala ang huling beses na makakausap niya ng matino si Diego. Dahil mula ng gabing yon, hindi na ulit umuwi si Diego sa bahay nila. 3 gabi ng sunod-sunod na itong hindi nagpaparamdam, ni hindi man lang nag-a-update kung buhay pa ba siya o hindi na. Kaya ginapang ng kabang dibdib ni Leona. Naisip niya na baka talagang nalunod na ang asawa niya sa trabaho. At mula nung naging may bahay siya ni Diego, ipinangako niya talaga sa sarili niyang gagawin niya ang lahat para sa lalaki. Kaya naman nung araw na yon, nagluto siya ng marami para kay Diego at para na rin sa mga iba pa nitong kasama doon. Nagpatulong na lang siya kay nanay para mapabilis. Tapos ay inalalayan siya ng driver nila na ilagay lahat ng mga pagkain sa loob ng sasakyan. Dahil nga wala naman siyang alam tungkol sa trabaho ng kanyang asawa
ay ito lang ang tanging iniisip niya na pwedeng maging tulong dito. Ang paglutuan siya ng paborito niyang mga putahe. Ipinagmaneho na rin siya ng kanilang family driver papunta sa kumpanya ni Diego. At habang nasa sasakyan siya, napuno ng excitement ang puso niya dahil sa gagawin niya. Sa isip niya, sigurado matutuwa si Diego kapag nakita siyang dumating sa opisina nito, dala ang mga paborito niyang pagkain. Pero hindi niya alam na ang simpleng sorpresa na yon ang magtutuldok sa matagal ng pagsasama nilang dalawa. Siguro sobrang abala lang siya sa trabaho. Kapag nakita niya ako roon, baka kahit pa paano, makapagpahinga siya. Teka, Manong, lapitan mo nga yung dalawang yun, oh. Si Diego ba yun at kasama niya si Maritza? Dito lang, Manong. Diego? Oh, Leona? Anong ginagawa mo rito? Isn't it obvious, Diego? Para puntahan ka. Malamang ay namimiss ka niyan kaya nandito siya. Wrong timing nga lang siya. At ikaw naman, Maritza. Sa pagkakaalam ko, secretary ka lang niya. Tama nga ang hinala ko. May gusto ka sa asawa ko. Leona, hindi ito ang iniisip mo. May kailangan lang kami pag-usapan ni Maritza tungkol sa trabaho. Ay, Diego, kailangan mo ba talagang magpaliwanag? Kitang-kita naman na kung bakit nandito ang asawa mo. Kasi nakita niya ang dapat niyang makita. Manahimik ka nga muna, Maritza. Hayaan mo ako ang kumausap at magpaliwanag sa kanya. Baka kapag sinulsulan mo pa itong pag-uusap namin, mas lalo lang maging marumi ang iniisip niya. Kaya pala 3 gabi kang hindi umuwi sa atin. Kasi nandito ka lang pala kasama siya. Eto ba? Eto bang dahilan kung bakit gusto mong humingi ng espasyo sa relasyon nating dalawa? Para malayan yung magawang gusto niyong gawin? Gus, Diego! Ginawa mo yun? Such a childish act. Kung ayaw mo na sa kanya, dapat diniretso mo na lang siya. Hindi yung pinag-overthink mo pa kung anong ginagawa mo. Ganun ba kahirap magsabi ng totoo? Shut up, Maritza! Just shut up! Hindi ganun kasimple ang sitwasyon, Leona. May inaasikaso lang talaga kami sa kumpanya. Huwag mong masyadong pinakikigan si Maritza. Nang-aasar lang yan. Nagkasagutan kasi sila ng isang member kanina ng kabilang kumpanya. Kaya mainit ang ulo niya. I'm sorry kung hindi ako umuwi sa atin. Talagang nabisi lang kami. Pero ngayon na na-close na namin ang deal na yon, babalik na ako sa atin. Aba, ang sweet naman. Nagdala pa yata ng pagkain ng misis mo para sa'yo. Oo, nagdala ako. Kasi iniisip ko na baka hindi ka na kumakain ng maayos sa kakatrabaho mo. Pero mukhang hindi naman pala yun ang problema mo, Diego. Leona, pakinggan mo muna ako. Ano pa bang kailangan kong pakinggan? 3 gabi kang hindi umuuwi. Hindi ka man lang nag-a-update kung ayos ka pa ba? Tapos nakikita kitang kasama siya? At hindi lang yun, Diego. Nakalingkis pa talagang kamay niya sa braso mo. Alam mo, Leona, minsan kailangan mo ring tanggapin na may mga bagay na nagbabago. Tumahimik ka, Maritza. Hindi ikaw ang kausap ko. Kanina ka pa sabat ng sabat. Hindi naman hinihingi ang opinyon mo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon nilang pagsasama, tumayo si Leona sa harap ng isang eksenang hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Ang lalaking pinagsilbihan niya, minahal at ipinagluto ng pagkain ay nakatayo ngayon sa harap niya kasama ang babaeng matagal niya nang pinagdududahan. At sa sandaling yon, unti-unting nababasag ang mundong pinaniwalaan ni Leona na perpekto. Sabihin mo na kasi sa kanya ang totoo, Diego. Para hindi na siya mahirapang mag-move on. Aminin mo na sa kanya ang totoo. Na hindi na siya ang mahal mo kundi ako. Pinahihirapan niyo lang mga sarili niyo eh. Wala naman tayo sa teleserye para patagalin pa mga ganitong bagay. Kaya Diego, sabihin mo na. I can't. Hindi ko pa siya kayang mawala, Maritza. Not now. Eh nahuli ka na nga. Ano pang hindi mo kaya? Umalis na lang tayo rito. Umuwi ka na muna, Leona. I promise. Pagdating ko mamaya sa bahay, magpapaliwanag ako.
Kailangan muna naming umattend sa victory party para sa kumpanya. Ngayon ko kayo nahuli. Oh, Kaya ngayon mo ipaliwanag sa akin ang lahat, Diego. Diego, please. Huwag mo naman sana akong takbuhan. Hindi ko alam kung bakit ang hina mo makuha ang isang sitwasyon, Leona. Mayaman ka naman, matalino, pero bakit hindi mo magawang makaintindi? Alin sa hindi ka na mahal ni Diego ang hindi pa nagsisink in sa utak mo, ha? Kaya tigilan mo na si Diego. Ayaw na niya sa'yo. Ako na ang gusto niyang makasama. Huwag mong diktahan ang nararamdaman ng tao, Maritza. Hindi naman ikaw si Diego. Kaya bakit hindi ang asawa kong papiliin mo sa ating dalawa? Ang kapal ng mukha mo para dampian ang mukha ko. Yun ba ang gusto mo? Ang isampal pa sa'yo ang katotohanan? Sige, ibibigay ko. Mamili ka, Diego. Sino ba talagang gusto mong makasama sa aming dalawa ni Leona? Siya, na boring sa kama't mukhang lusyang na kakasilbi sa'yo? O ako, na kahit anong gawing pagsisilbi, masisiguro ko namang hindi kita mapapahiya sa ibang tao. Ano? Pumili ka! pasensya na, Leona. Alam ko ang sakripisyo mo sa akin. Pati na rin sa pamilyang binalak nating buuin noon. Pero talagang hindi ko na ma-imagine ang sarili kong ipinaparada ka sa harap ng maraming tao. Lalo na't hindi mo na magawang ayusin ang sarili mo. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabihan ako na parati ko bang pinapago ng asawa ko, kaya ganyan na ang itsura niya. At bilang lalaki, hindi ko maatim yun. Natatapakan ang ego ko. Na sila nga may mga asawa, pero kaya pa rin asikasuin ang sarili nila. Pero bakit yung asawa ko hindi kayang gawin ang ginagawa nila? Kaya kung tatanungin mo ako kung sino ang pipiliin ko, walang iba kundi si Maritza. Pasensya ka na, Leona. Sana makahanap ka na ng lalaking para sa'yo. Yun ay kung makahanap pa siya. Kasi ngayon pa lang, magpapaalam na kami sa'yo, Leona. Sa susunod na buhay mo na lang pangarapin na makapiling ulit si Diego. Diyos ko! Ang mukha ko! Leona! Susunod ang mukha ko! Anong ginawa mo, Maritza? Dapat lang sa kanya yan para tigilan niya na tayo. Halika na! Umalis na tayo rito. Hayaan mo na yan! Diego! Diego, tulungan mo ako! Ang sakit! Ang sakit ng mukha ko! Patawarin mo ako, Leona. Hindi na alam ni Leona ang sumunod na nangyari dahil tuluyan ang nagdilim ang paligid niya. At para kay Diego, alam niyang yun na ang huling beses nilang magkikitang dalawa. Dahil sa mga sumunod na araw, hindi na ulit niya nakita pang anino ni Leona. Ilang araw, matapos ang trahedya na sumira ng buhay ni Leona, nagising siya sa isang pamilyar na lugar, ang hospital. Unti-unti niyang naramdaman ang kirot ng mukha niya, dahilan para muli siyang makaramdam ng sakit sa puso at maluha. Hindi niya inakalang doon na pala magtatapos ang lahat ng masasayang araw niya kasama ang kanyang asawang si Diego. Sino nagkatid sa akin dito? Mabuti naman at nagising ka na, Iha. Isang linggo ka nang walang malay. Nag-aalala ako. Akala ko talaga hindi ka na ulit magigising pa. Sino ka? Bakit parang pamilyar sa akin ang boses mo? Pasensya ka na, Iha. Ganon siguro talaga ako katagal na wala sa tabi mo. Kaya pati ang mukha ko ay nakalimutan mo na. Sandali. Ninang? Ikaw ba yan, Ninang Salvacion? Ako nga, Iha. Ay, sobrang na-miss talaga kita, Leona ko. Hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon pa pala tayo ulit magkikita. Hindi ko inaasahan itong nangyari sa'yo. Sa tabi ng kanyang kama ay nakaupo ang babaeng matagal niya nang hindi nakikita. Ang matalik na kaibigan ng kanyang ina, ang kanyang Ninang Salvacion. Ninang sa binyag, pati na rin sa kasal. Gaya nito, hindi niya rin akalain na posible pa pala niyang makita ang kanyang ninang dahil pagkatapos silang maikasal ni Diego ay naglaho na itong parang bula. At ngayon, nandito ito ulit sa harapan niya, buhay na buhay. At napakabata pa rin kung titingnan. Dahil doon, muling napaiyak si Leona.
Ninang, ang mukha ko. Sinunog ng kabit ni Mister ang mukha ko. Hindi ko na ngayon alam kung paano ako ulit magsisimula. Ang pangit-pangit ko na. Huwag mo munang isipin yan, Leona. Ang mahalaga, Iha, buhay ka. Yon ang ipagpasalamat mo. Ang sakit eh. Hindi ko matanggap na nagawa niya akong iwanan ng ganun-ganun lang. Minahal ko siya, Ninang. Lahat ibinigay ko kay Diego. Pero anong ginawa niya sa akin? Ibinagpalit niya ako sa sekretarya niya. Dahil lang sa hindi ko na inaasikasong sarili ko sa kasisilbi sa kanya. Sabi ko na nga ba may mali talaga sa lalaking yon nung una ko siyang nakilala. May itsura nga, pero hindi naman mapagkakatiwalaan. At hindi nga talaga nagkakamaling instinct ko, lalo na't nangyari to. Ngayon hindi ko na alam kung paano pa ako muling haharap sa kanya. Kung may pagkakataon pa ba na magkita kami. Lalo pat ganito ng itsura ko. Gusto kong bumalik sa kanya pero paano? Malakas ang pakiramdam kong binilog lang siya ng babaeng yon. Na hindi naman niya totoong mahal si Diego at may gusto lang siyang makuha mula rito. Iha, mahal kita. Pero advice ko lang sa'yo ha. Huwag kang tanga. Ikaw na ang nagsabi na pinili niya yung babaeng yon dahil nagagawa pang asikasuhin ang sarili niya. Tapos ikaw, hindi. Paano pa kaya ngayon na ganyan ang itsura mo? Baka isipin nun, gagawin lang siyang katawa-tawa ng mga tao sa paligid nyo. Kaya sigurado akong mas hindi niya gugustuhin bumalik ka sa buhay niya. Kaso Ninang, paano ko? Hindi niya malang ba iniisip ang mga pinagsamahan namin? Ganun-ganun na lang yon. Dahil hindi na ako convenient para sa kanya. Pagsasawalang bahala niya na lang ako. That's unfair. I hate to break this to you, but the world is always unfair, Iha. Pero isa lang ang maipapangako ko sa'yo. Kahit kailan na hindi ka nag-iisa, hanggat buhay ako, Leona, may kakampi ka. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, may naramdaman ulit si Leona. Isang bagay na akala niya tuluyan ang nawala sa kanya. Ang pag-asa. Ilang araw matapos ma-discharge ni Leona sa ospital, dinala muna siya ng kanyang ninang na si Salvacion sa bahay nito sa syudad. Ang ninang na rin niya nagbayad sa lahat ng hospital bills niya dahil alam naman ito ang sitwasyon ng kanyang inaanak. Noong mga panahon yon, hindi alam ni Leona ang gagawin niya, Miss Amy. Dahil pakiramdam niya, hindi na siya ang dating Leona. Ngayon na wala ng Diego na aasikasuhin, ay naramdaman niya na nagkaroon ng malaking hollow ang puso niya. Isang araw, tulala lang siya sa kawalan ng balkonahe ng mansyon ng kanyang ninang nang nilapitan siya nito para kausapin. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Hindi ko po alam, Ninang. Parang namanhid na ako. Nasanay kasi akong mga ganitong oras. Nagpapahinga na ako katabi sa kama si Diego. Dahil katatapos lang namin kumain. Tapos kinabukasan, babango na naman para ipagluto siya ng kakainin bago pumasok sa opisina. Mukhang sa kanya lang talaga umikot ang mundo mo, Iha. Mula nung nakalabas tayo ng hospital, wala kang ibang binabanggit kundi siya Sa buong pangungumusta ko sa'yo, ang pangalan lang ni Diego ang parati kong naririnig. Medyo naririndin ako. Ni hindi ko man lang narinig sa'yo kung may iba ka pa bang pinagkakaabalahan maliban sa pag-aasikaso sa kanya. Wala ka bang mga kaibigan, Leona? Hindi ka man lang ba lumalabas sa mansyon nyo? Hindi po Mas gusto ko po kasing nasa mansyon lang. Nag-iisip ko anong susunod na pwedeng lutuin. O di kaya mag-experiment ng pwede kong ipatikim kay Diego. Tama na yan, Iya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Baka mas lalo mo siyang hindi makalimutan kapag patuloy pa natin siyang binabanggit. Baka nga ngayon, nabilaukan na yun Pasensya na po. Ganito na lang. Anong gusto mong mangyari ngayon? May plano ka ba? Wala pa. Ang gusto ko po sana bumalik sa kanya. Kaso malabo na. Mahal na mahal mo talaga, Kahit pinamukha na sa yung hindi na ikaw, gusto mo pa rin siyang balikan. Pero paano mo magagawa yon kung ganyan ang itsura mo ngayon? Siyempre, Ninang. Hindi ko naman siya basta-basta nababalikan lang Alam kong masama na
pwedeng magkaroon ng balik sa akin sa huli. Pero ang gusto ko sana, kung babalikan ko sila, ay yung makakapaghiganti ako. Dahil kailanman, hindi ko matatanggap ang ginawa nila sa akin, Ninang. Paghihiganti? Hindi naman kita masisisi dahil sinaktan ka niya, Iha. Natural lang na gustuhin mong gumanti. Hindi ko alam kung tama ba yun, Ninang. Pero sa tuwing naaalala ko kung paano nila ako iniwan sa parking lot nung araw na yon, at kung paano nila ako pinagtulungan, parang gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. At hindi lang nila ako basta sinaktan, Ninang. Pinatay rin nilang dating ako. Halatang may gusto kang patunayan, kaya ka babalik. Opo. Yun ay para ipakita sa kanilang nagkamali sila na hindi nila ako masisira. Paano mo gagawin yon? Hindi ko po alam. Kung ganon, tutulungan kita. Talaga po. Maraming salamat, Ninang. Pero bago yan, kailangan mo munang baguhin ang sarili mo. Hindi lang ang mukha mo, kundi ang buong pagkatao mo. Baguhin? Pwede po ba yan? Oo naman, Iha. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May kakampi ka. At ako yon. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan ka lang. At gaya ng sinabi mo, gusto mong gumanti para mapatunayan sa kanila nagkamali sila. Kaya hindi kita pipigilan. Meron kaming bukid sa probinsya. Pagmamayari yun ng pamilya namin. Tahimik doon. Walang nakakakilala sa'yo. Kaya walang makakakita sa kalagayan mo ngayon. Hindi ko nga po alam kung kaya ko pang makita ang sarili ko sa salamin. Hindi mo na kailangan pang makita ang mukha mong yan. Dahil ipapaayos natin yan. Pero paano po? May pribadong klinika ako na pagmamayari doon. Limitado nga lang ang mga taong nagpupunta ron. Hindi kasi ordinaryong klinika yon, Iha. Doon ginagawa ang mga operasyong hindi kayang gawin sa mga normal na ospital dito sa syudad. Ibig sabihin, may pag-asa pa? Hindi lang pag-asa, Iha. Dahil kapag natapos ang operasyon mo, hindi ka lang magiging kagaya ng dati. Mas pagagandahin ka pa namin doon. Talaga po. Kung ganon, kapag nakita ulit ako ni Diego ay mabibigla siya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang itsura ng sinayang niya. Lalo na si Maritza. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung paano niya ibinabang pagkatao ko. Dahil lang naging loyal akong asawa ni Diego. Hindi lang si Diego at Maritza ang mabibigla, kundi lahat ng mga taong nakakakilala sa iyo nung panahong normal pa ang itsura mo. Pero Iha, kailangan mong maintindihan ang isang bagay bago tayo pumunta roon. Ano po yun? Ang operasyong gagawin sa iyo, hindi basta-basta. Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil hindi lang nito babaguhin ang mukha mo, may posibilidad na magbago rin ang buhay mo. Wala po akong pakialam kung anong mangyari sa akin pagkatapos nito. Basta maibalik ko lang ang sarili ko. Sigurado ka ba, Iha? Pag-isipan mo muna ng mabuti. Opo, Ninang. Hindi pa ako kailanman naging sigurado sa naging desisyon ko sa buhay ko, maliban dito. Kahit pa may kapalit? Kung yan ang kailangan para makabangon ulit, tatanggapin ko. Magaling. Yan ang gusto kong marinig na magiging sagot mo. Kung sa bagay, hindi ka naman pinalaki ni Lana na mahina. Wala sa lahi nila ang basta-basta na lang sumusuko. At napatunayan mo yon. Kaya nga po gusto ko pang subukan ang lahat sa amin ni Diego, Ninang. Pero ngayon, mas gusto ko nang makabawi sa kanila sa ginawa nila sa akin. Kailan po pala tayo pupunta ron, Ninang? Bukas ng gabi. Ganun po kabilis? Mas mabuting gawin na agad habang sariwa pa ang sugat. Sige po. Kung sa tingin niyo po yan ang makabubuti. Pagdating natin sa klinik, sisimulan agad ang paghahanda sa operasyon mo. Ninang, may itatanong lang po sana ako. Ano yon? Kapag natapos to, makakabalik pa kaya ako sa dating buhay ko? Hindi na. Hindi na? Paano pong hindi? Dahil kapag nagising ka mula sa operasyong yon, hindi na ikaw ang dating Leona.
Gaya ng napag-usapan ni Leona at ng kanyang ninang Salvacion, gabi nang nagsimula silang bumiyahe papunta sa probinsya na sinasabi nito. Tinanong nga ni Leona kung bakit kinakailangan na gabi pa sila pumunta ron. Ang sagot naman ng ninang niya ay para hindi siya sumuka pag nasa biyahe. May mga zigzag daw kasi at iba talaga ang biyahe sa umaga kaysa gabi. Mas nakakapagod pag umaga. Sumang-ayon na lang si Leona dahil may punto naman ito. Hindi naman sumasama ang pakiramdam niya pag bumabiyahe. Pero ayos na rin na iniisip ng ninang niya ang nararamdaman niya. Ninang, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Kasi kung wala kayo rito, baka hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Nung magising ako galing sa trahedyang yon, na walang sino man na nasa tabi ko. Sa totoo lang, sapat na nga sa aking malaman na may gusto pa lang makasama ako sa kabila ng itsura ko ngayon. Siguro kung ibang tao ito, baka nilayuan na ako. Ramdam kong sunog ang buong mukha ko. At kahit hindi ko man nakikita ang sarili ko, nandidiri na ako. Huwag ka munang magpasalamat, Iha. Lalo na't hindi pa naman natin nauumpisa ng operasyon mo. Isa pa, bakit naman kita lalayuan? Alam mo ba nung sanggol ka pa lang, sinabi ko kay Lana na gusto kong ampunin ka. Talaga po? Hindi ko po alam yun, Ninang. Oo, pero matigas ang ulo ng nanay mo. Sabi niya, kahit mahirap ang buhay niya noon, hindi niya kayang ipamigay ang anak niya sa iba. Si Mama, madalas niya nga po kayong ikwento sa akin dati. Sinabi niya na kayo raw ang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Totoo naman yon. Halos magkapatid na nga ang turingan namin noon. Mahal na mahal ko ang mama mo, Leona. At gaya ng sayo, handa rin akong isugal ang lahat. Maprotektahan ko lang siya. Kaya nang mamatay siya, pinangako ko sa kanyang mawala man ako sa tabi mo, sisiguraduhin ko pa rin lagi akong nakabantay sa'yo. Yon ang dahilan kung bakit nalaman ko ang nangyari sa'yo. Sayang po. Kung buhay pa sana siya ngayon. Sigurado akong hindi niya hahayaang mangyari sa'yo ang nangyari. Kung nandito lang sana siya, baka hindi ako umabot sa ganitong sitwasyon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Leona. Pero Ninang, ako naman po talaga may kasalanan kung bakit ako naging ganito. At paano mo naman nasabi yan, Iha? Dahil hinayaan kong umikot ang mundo ko kay Diego. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nawawala sa sarili ko. Iyan ang problema kapag masyado mong minahal ang isang tao. Masama po ba yon? Hindi masama ang magmahal. Pero masama kapag nakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Ang mahalaga naman ngayon ay unti-unti ka nang bumabawi sa sarili mo. Kaya nga po naisip ko na baka nangyari ang lahat ng ito ay para maging leksyon sa akin. Nang sarili ko naman ang fokusan ko. Tama, Iha. Yan. Ganyan dapat ang itatak mo sa utak mo. Salamat po. Kahit papano, gumagaan ang pakiramdam ko dahil may nakakausap ako. Dati sa mansyon, ang mayordoma lang naming nakakaalam sa mga totoong nararamdaman. Pero dahil nandito na kayo, mas naging malaya kong masabi mga hinanakit ko. Walang anuman, Iha. Habang lumalapit sila sa kanilang destinasyon, ay nagsimulang mapansin ni Leona na nagiging liblib ang dinadaanan nila. Walang mga bayan, wala rin kahit isang poste ng ilaw at puro matataas na puno ang makikita sa gilid. Meron namang mga karatula pero sira na at hindi mabasa kung anong nakasulat. Unti-unting nawala ang signal ng phone niya at wala na rin siyang makitang ibang sasakyan na dumadaan. Napansin niya rin na sobrang tahimik ng paligid. Wala man lang kuliglig, kahol ng aso, at walang ibang maririnig kundi ang tunog ng makina ng kotse na sinasakyan nila ng kanyang ninang Salvacion, pati na rin ang mahinang pagaspas ng hangin. Nang tingnan niya ang kanyang ninang Salvacion, napansin niyang diretso lang ang tingin nito sa unahan, kaya nagtanong na siya. Ninang, gaano pa po ba kalayang pupuntahan natin? Malapit na, Iha. Papasok na tayo sa kabundukan. Naiinip ka na ba? Pwede ka namang matulog muna para pagising mo. Nandoon na tayo. Hindi naman po.
Wala na kasi ako makita mga sasakyan na dumadaan. Ibang-iba sa syudad, no? Kasi doon, kahit madaling araw, parang buhay na buhay pa rin ang mga tao. Parang walang natutulog. Dito kasi sa probinsya, maaga silang nagpapahinga. Kaya nga kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin kong dito tumira kaysa sa lungsod. Minamigraine ako sa init doon. Halos wala na ring puno. Totoo nga po. Parang mas presko ang hangin dito. Ganyan talaga kapag malayo sa polusyon. Pero, Ninang, parang sobrang tahimik naman dito. Tahimik lang talaga kapag gabi. Kailangan po ba talagang pumasok tayo rito sa gubat? Parang delikado naman po rito, Ninang. Mas ligtas nga rito, iha. Tsaka makakapagpahinga ka na. Malapit na rin naman tayo. Muling umandar ang sasakyan at pumasok sila sa isang mas makitid na kalsada. Halos matabunan na ito ng mga sanga ng puno sa magkabilang gilid. Paminsan-minsan ay kumakaskas sa mga dahon sa bintana ng kotse habang dumadaan sila. Habang tinatanglawan ng headlight ang daan, napansin ni Leona na puro matatandang puno na lamang ang nasa paligid. Wala na ring mga karatula o palatandaan na may malapit na komunidad. Kahit ang kalsada, tila matagal nang hindi naaayos. Pagkaraan ng ilang minuto, may lumitaw na malaking bakal na gate sa unahan. Mataas ito at napapalibutan ng mga makapal na baging. Unti-unting bumagal ang sasakyan tapos bumukas ang gate. Pumasok ang sasakyan sa loob ng lupain. Sa harap nila ay isang mahabang driveway na napapalibutan ng matataas na puno. Ang ilaw ng sasakyan lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Wala po bang tao rito, Nina? Meron. Sila ang nag-aalaga ng lupain ko rito. Ganun po ba? Mukhang bukas ko na po pala sila makakasalamuha. Ang laki po pala ng mansyon nyo rito. Parang mas higit pa sa mansyon ni Diego sa Maynila. Kaso luma na. Matagal na rin kasi to rito. Mukha nga po. Lalo na sa disenyo ng mansyon. Parang tulad sa mga napapanood ko sa mga palabas. Mala Victorian era. Siguro pag umakyat kay sa hagdan yan, ramdam niyong pagiging reyna. Hindi lang ramdam, iha. Dahil yun talaga ang katotohanan. Ninang, meron po palang mga tao rito. Sila ang tinutukoy ko ng mga tagapangalaga ko rito, Leona. Mukhang hindi pa sila nagpapahinga. Halika, lapitan natin. Sige po. Matagal ba kayong naghintay? Hindi naman, Salvasyon. Pero sumakit lang ang paa ko katatayo rito at hinihintay ang pagdating mo. Libre lang kasi ang magpahinga, Severino. Sino ba kasing nagsabi sa inyo na huwag kayong magpahinga? Alam niyo naman na malayo ang lungsod dito. Ay, tama na yan, mga ihot-iha. Siya na ba ang sinasabi mong inaanak mo, Salvasyon? Siya na nga, Don Aurelio. Halika rito, Leona. Ipapakilala kita sa kanila. At Severino, Don Aurelio, eto nga pala si Leona, ang inaanak ko na anak ni Lana. Magandang gabi po. Ikinagagala ko pong makilala kayo. Don Severino. Don Aurelio. Ha? Anong nangyari dyan sa mukha mo, iha? Binuhusan po ng asido, Don Aurelio. Hinagaw po kasi sa akin ng sekretarya ng asawa ko. Tapos ito pong ginawa niya sa akin. Ito ba ang itinawag mo sa amin, Salvasyon? Dahil ipapaayos mo ang mukha niya? Oo, pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ko kayo ay pinatawag. Ibig mong sabihin? Tama ang iniisip mo, Don Aurelio. Siya na ang napili. Napili? Ninang, ano pong ibig niyong sabihin? Sandali lang, Iha. Kailangan ko munang kausapin ng mga matatanda. Pero Ninang, Wala kaming gagawing masama sa iyo, Leona. Magtiwala ka muna sa akin. Gaano kalala ang paso sa mukha niya? Halos kalahati ng mukha niyan tinamaan ng asido. Kung ganon, kakailanganin talaga ng mahabang proseso. pasensya na po kung nakakaabala ako sa inyo. Gusto ko lang din po talagang matapos ng lahat ng paghihirap ko. Hindi ka abala, iha. Huwag mong isipin yan. Pero dapat mong maintindihan,
na ang gagawin namin sa'yo ay hindi basta-basta operasyon lang. Nasabi na po sa akin yan ni Ninang Don Severino. Pero mas maayos po sana kung ipapaintindi niyo sa akin kung bakit hindi basta-bastang proseso nito. Wag po kayong mag-alala. Bago pa man po ako pumunta rito, pumayag naman na po ako sa sinabi ni Ninang Salvacion. Sinabi ko naman sa'yo, Iha, na higit pa sa pag-aayos ng mukha mo ang mangyayari. Hindi na po ako makapaghintay na mangyari yon. Bago namin ipaliwanag ang lahat, gusto muna naming malaman hanggang saan ang kaya mong gawin para mabago ang buhay mo. Lahat kakayanin ko po. Basta maibalik lang ang dati kong mukha. Hindi lang mukha ang magbabago. Bibihisan ka rin namin ng panibago. Pero kapag bumalik ka sa lungsod, walang kahit sino ang makakakilala sa'yo. Ibig sabihin, pati ang buhay mo ay magbabago, Iha. Hindi ko po kayo maintindihan. Maintindihan mo rin. Lahat naman ng gagawin namin ay para sa iyo. At sisiguraduhin namin na pagkatapos ng operasyon ay magugustuhan mo ang magiging pagbabago mo. Ninang, bakit parang ang bigat ng mga sinasabi niyo? Bakit pakiramdam ko? Hindi lang magtatapos sa operasyon ang mangyayari sa akin. Dahil hindi rin madaling desisyon ang haharapin mo. Kailangan mong maintindihan na may mga bagay na may kapalit. Desisyon po tungkol saan? Kung handa ka na bang iwan ang dating ikaw, Matagal ko na pong iniwan ang dating ako. Simula nung nangyari to sa akin. hindi pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahil hanggang ngayon, tao ka pa rin. Napakunot ang noon ni Leona sa sinabi ng matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may ibang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ano pong masama kung tao pa rin ako? Huwag nang maraming tanong, Iha. Pero, kung gusto mong bakuha ang kapangyarihang ipinapangako sa'yo ni Salvacion, Kapangyarihan? Parang wala naman po akong hiniling na gano'n. Iha, kasama yon sa pagbabagong gagawin namin sa iyo. Nina, ano po ba talaga tong pinasok ko? Isang pagkakataon Para saan? para hindi ka na muling tapakan ng kahit sino. para hindi ka na muling apihin. At para hindi ka na muling masaktan. At ang kapalit? Ang dating buhay mo. Kung gano'n, para na rin akong mawawala. Nagkatinginan sina Salvacion, Don Severino at Don Aurelio sa sagot ni Leona. Parang yun na ang hinihintay nilang marinig. Kung ganon, ipapasok na natin siya sa klinika. Handa na ang lahat. Matagal na daming hinihintay ang gabing ito. Ngayon na po ba agad? Oo, Iha. Hindi tayo pwedeng magsayang ng oras. Hindi man lang po ba ako magpapahinga? Makakapagpahinga ka rin kapag tapos na ang operasyon. Sana nga po. Hindi pa alam ni Leona na ang operasyong papasukin niya ngayong gabi ay hindi lamang pag-aayos sa kanyang mukha. Ito rin ang gabi kung kailan gigising ang dugo ng kanilang sinaunang lahi. Ang dugong matagal nang natutulog sa kanyang katawan. Dinala siya ng mga tauhan ni Ninang Salvacion sa loob ng mansyon. Dumaan sila sa mahabang pasilyo na halos walang ilaw hanggang makarating sa isang bahagi ng bahay na tila ginawang klinika. Nina, nandito na po ba tayo? Oo, Iha. Handa ka na ba? Hindi ko pa alam kung bakit, pero kinakabahan po ako. Normal lang yan. Isipin mo na lang pagkatapos nito, magsisimula ka ulit. Kaya nga po sana pagising ko. Hindi ko na maramdaman ang sakit na pinaramdam sa akin ni Diego nang piliin niya si Maritza. Iga na siya. Sigurado yan, Iha.
makakapaghiganti ka na rin. Ninang, nandito lang po kayo, di ba? Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Pangako. Pangako. Ihanda ang pampatulog. Pampatulog. Para hindi mo maramdaman ang operasyon. Oo nga po pala. Masakit nga naman kung gising ako habang ginagawa ang operasyon. Sige po, Huminga ka lang ng malalim, Iha. Ninang. Sige na, Iha. Sundin mo lang ang sinasabi ni Severino. Sana pagising ko, maayos ng lahat. Oo, Leona. Mas higit pa roon. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Leona. Ang mga ilaw sa kisame ay nagsimulang magsanib-sanib sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. At sa gabing yon, nagsimula ang pagbabagong hindi na kailanman may pabalik sa dati. Unti-unting gumalaw ang mga daliri ni Leona. Mabigat ang katawan niya. Pakiramdam niya ay matagal siyang natulog. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Malabo pang paningin sa una. Pero ilang segundo lang, luminaw din ito. Gaya ng unang beses niyang nagising sa ospital, ang ninang salbasyon niya ang una niyang nakita. Ninang, nasan po ako? Gising ka na pala, Iha. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang mabigat po ang katawan ko. Parang gusto ko po ulit magpahinga. Kasi parang kulang pa po ang tulog ko. Natural lang yan dahil kagagaling mo lang sa operasyon. Oo nga po pala. Sumailalim nga pala ako sa operasyon. Kumusta naman po, Ninang? Gaya ng ipinangako namin sa iyo, Iha. Magiging maayos ang proseso. Ligtas ka at matagumpay naman na natapos ang operasyon mo. Talaga po, Ninang. Maraming salamat po. Hindi ako makapaniwalang may pag-asa pa pala talaga ako na mamuhay ulit ng normal. Minsan, hindi natin kailangang dumepende sa pag-asa, Iha. Ang mahalaga sa panahon ngayon ay ang sumugal ka. Ang desisyon mo ang nagdala sa iyo sa sitwasyon mo ngayon. Kaya dapat lang na magdiwang ka, Iha. Pwede ko na po bang makita ang resulta, Ninang? Sandali. Kukuha lang ako ng salamin. Eto, oh. Huminga ka muna ng malalim, Iha. Saka mo tingnan ang sarili mo. Dahan-dahang hinawakan ni Leona ang salamin. Ilang segundo siyang natahimik bago tuluyang tiningnan ang sarili niya sa salamin. Ako ba to? Hindi ka ba makapaniwala, Iha? At oo, ikaw nga yan. Wala na. Wala na yung paso sa mukha ko, Ninang. At ang kinis na rin ng balat ng mukha ko. Wala nang bakas ng sugat-sugat. Aakalain mong hindi binuhusan ng asido. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin, sa amin. Dahil gagawin namin ang lahat para maibalik sa'yo ang confidence mo at ang tiwala sa sarili. Pero Ninang, bakit ganito? Maingay sa labas. Parang may naririnig ako na papunta rito. Bukas yan! Gising ka na pala, Iha. Don Aurelio, akala ko kanina nag-i-imagine lang ako. Narinig ko na parang may naglalakad sa labas. Tapos pumasok nga po kayo. Bakit parang ang lakas ng pandinig ko ngayon? Yan ang tinutukoy naming parte ng pagbabago sa katawan mo, Iha. Kasama kong pandinig? Mukha ko lang naman ho ang nasira sa akin. Bakit parang yung ibang parte ng katawan ko pinakialaman nyo? Hey, ikaw na ang magpaliwanag sa kanya, Salvasyon. Napatingin si Leona kay Ninang Salvasyon. Hawak pa rin niyang salamin, pero hindi niya na ito tinitingnan. Mas abala siyang intindihin ang mga sinasabi ng mga ito. Ang mukha ko buo na. Pero ibang pakiramdam ko. Parang mas mabilis ang katawan ko at mas malinaw ang pandinig ko.
Tama ang nararamdaman mo, Iha. Hindi lang mukha mo ang nagbago. May mga bagay sa loob mo na unti-unti mo palang mararamdaman. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi mo pa iyon lubos na maiintindihan. At hindi rin natin pwedeng ipaliwanag lahat sa ngayon. Basta't magtiwala ka sa proseso. Dahil sa oras na handa ka, mararamdaman mo rin ang buong epekto. Ibang reflex ko. Parang mas alert ako. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, simula pa lang yun. Huwag mong pilitin intindihin agad ang lahat. Sige po, gagawin kong kailangan. Hindi pa alam ni Leona ang buong lihim ng kanyang dugo at lahi. Pero sa unang pagkakataon mula na mangyari ang trahedya, naramdaman niyang may kakaibang lakas sa katawan niya. Isang simula ng bagong yugto sa buhay niya. Lumabas daw ng kwarto si Leona nung gabing yon. Hindi kasi niya magawang makatulog, Miss Amy. Bigla siya nakaramdam ng kakaibang uhaw. Tapos ay kanina pa siya may naririnig na parang ingay ng kubyerto sa ibaba. Kaya nagdesisyon na lang siyang lumabas ng kwarto niya at bumaba. Pagdating doon, hindi niya inaasahan ang nakita niya. Sa mesa, nandun ang kanyang ninang Salvacion, Don Severino at si Don Aurelio. Pero hindi yun ang nakakagulat, Miss Amy. Itinaas kasi nila ang mga kupita nila at ibinangga sa isa't isa. Tumatawa pa sila na para bang may isang bagay silang napagtagumpayan. Ano po yung iniinom niyo? Dugo? Ang lansa ng amoy. Leona, Iha. Ikaw pala. Halika, lumapit ka rito sa amin. Oras mo na para malaman ang katotohanan. At yung nasa plato niyo. Bakit parang sariwa pang mga karning yan? Ninang, bakit kayo kumakain yan? Hindi ligtas yan. Baka yan pang ikapahamak niyo. Hindi para sa pangkaraniwang tao, Iha. Kasi para sa atin, upang manatiling ligtas, ito ang lakas. At itong nasa kopeta namin, ito ang dugo ng lahi. Mula sa lahi na nagtataglay ng kapangyarihan at kakayahan ng ating ninuno. Lahi? Ano pong ibig niyong sabihin? Leona, Iha. Hindi lang simpleng tao ang nanay mo. May lahing aswang siya. At ang dugo niya, nandyan din ang dugo mo. Si Mama, may lahing aswang? Hindi totoo yan. Yun ang totoo. At kailangan mo yung tanggapin, Leona. Kaya nga may kakaiba ka nang nararamdaman sa katawan mo, di ba? Ito ang dahilan ng mga yon. Hindi. Don Severino, may ginawa kayo sa katawan ko, kaya ganitong nararamdaman ko. Hindi yun sa kung anumang dugong meron ako. Huwag mo siyang takutin, Severino. Hayaan mong siya ang makadiskubre ng katotohanan. Isa pa, sa isinagawa naming operasyon, Iha, kaya namin nasabing hindi basta-basta ang gagawin namin dahil may magigising sa'yo. Sa matagal na panahon, sinigurado nila na mamumuhay ka ng walang takot, naligtas mula sa mundong ginagalawan namin. At ngayon, dumating na ang tamang oras para makilala mo kung sino ba talaga ang tunay na ikaw. Kaya pala, kasi sa totoo lang, habang tinitingnan ko mga kinakain at iniinom ninyo, parang gusto ko na ring matikman. Kakaiba yung uhaw at gutom na nararamdaman ko. At parang gusto kong sugurin ngayon sina Maritza at Diego para malaman nila kung anong hinahanap nila. Kaya kailangan mong matutunan ang kontrol, Iha. Hindi lang basta lakas ang importante, kundi alam mo kung paano ito gagamitin at kung kailan mo ito gagamitin. Tandaan mo rin, Iha. Ang mundo ng mga aswang ay may kaaway at ang bawat hakbang mo ay sinusubaybayan. Ngayon, handa na ako. Handa na akong malaman kung sino ako at kung sinong pwede kong harapin. Sa unang gabing yon,
Ramdam ni Leona ang pagbabago. Ang dugo niya, ang katawan niya, at ang galit na matagal nang itinago, nagsimulang sumiklab. At sa kabila ng takot at paggalito, isang malino na bagay lang ang alam niya. Sa wakas, may kapangyarihan na siyang magiganti at may gabay siya para maitama ang lahat. Madaling araw yon nang dalhin si Leona ni na Don Severino, Don Aurelio at ng kanya ninang Salvacion sa isang malawak na silid na tila napapalibutan ng mga antigong kagamitan at armas. Napili nilang simulan ang pagsasanay sa ganitong oras dahil dito raw mas nagigising ang dugo ng kanilang lahi. Mas malinaw ang pandinig, mas mabilis ang katawan at mas mahirap pigilan ang gutom. May mga naririnig ako dati tungkol sa pagiging aktibo ng mga aswang tuwing sasapit ang madaling araw. Pero hindi ko rin alam na totoo palang mga yon. Sa ilang araw na nandito ako, ramdam kong malakas ako tuwing ganitong oras. Dahil ito ang oras ng ating laiiha. Kapag tulog ang karamihan ng tao, doon nagigising ang tunay mong kalikasan. At kung hindi mo matututunang kontrolin yan, ikaw mismo ang magiging alipin ng gutom mo. Naiintindihan ko po. Kaya niyo ako dinala rito para matutunan ko kung paano pigilan yon. Ay, simulan natin sa pinakamahalaga. Ang pandinig mo. Pumikit ka. At sabihin mo sa amin kung ano ang naririnig mo. Payangin sa labas. May sanga ng puno na kumikis-kis sa bubong. At may mga ibon na nagsisimula ng mag-ingay sa malayo. Magaling, iha! Ibig sabihin, nagsisimula ka ng makinig gamit ang dugo mo. Pero, bakit parang lalo ako nagugutom? At iyan ang unang pagsubok na kailangan mong lampasan. Mula noon, araw-araw nang sinimula ni na Don Severino at Don Aurelio ang mahigpit na pagsasanay kay Leona. Tinuruan nila siyang makinig hindi lamang gamit ang kanyang tenga, kundi pati na rin ang kanyang dugo. Marinig ang pinakamaliit na galaw sa paligid, pati na ang paghinga ng mga nilalang na nasa malayo. Sa mga sumunod na araw, natuto rin siyang kontrolin ang lakas ng kanyang katawan. Ang dating mabagal na galaw ay naging mabilis. Ang dating mahinang pang-amoy ay naging matalas na parang hayop na nangangaso sa dilim. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siyang pigilan ng gutom na patuloy na sumusubok sa kanyang disiplina. May mga gabi na halos mawalan siya ng kontrol, lalo na kapag naaamoy niya sariwang dugo o karne. Ngunit sa bawat pagkakataon, nariyan sina Don Severino at Don Aurelio upang pigilan siya at si Ninang Salvacion upang ipaalala kung bakit niya kailangang manatiling matatag. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natututunan ni Leona kung paano kontrolin ang bagong lakas sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng paglakas niya, mas lumalalim din ang galit na matagal niyang kinimkim. Ang galit na patuloy na bumabalik sa tuwing naaalala niya sina Diego at Maritza. At ang maramdaman ni Leona na kaya niya nang pigilan ng sarili niya, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Panahon na upang bumalik siya sa lungsod, hindi bilang biktima, kundi bilang isang nilalang na handa ng harapin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ilang linggo matapos ang kanyang pagsasanay, bumalik si Leona sa lungsod na minsang naging tahanan niya. Ngunit hindi na siyang dating babaeng umalis dito. Mahina, sugatan at puno ng takot. Ngayon, bawat ilaw ng kalsada, bawat yabag ng tao at bawat ingay ng sasakyan ay malinaw niyang naririnig. Parang buhay na buhay ang lungsod sa kanyang pandinig. Nakasuot siya ng simpleng damit at nakatakip ang buhok sa kalahati ng kanyang mukha. Hindi para itago ang sugat dahil wala na yon, kundi para hindi siya agad makilala ng mga taong nakakakilala sa kanya noon. Ngunit hindi siya bumalik para magtago. Bumalik siya para magmasid. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakatanaw si Leona sa mga ilaw ng lungsod na dumaraan sa bintana. Katabi niya ang kanyang ninang Salvacion. Matagal ko rin hindi nakita ang lungsod na to, Ninang. Pero pakiramdam ko,
Parang ibang lugar na siya ngayon. Hindi ang lungsod ang nagbago, Iha. Ikaw ang nagbago. Siguro nga po. Dati hindi ko napapansin ang mga ganitong bagay. Ngayon, kahit ang pinakamahinang tunog ng makina o yabag ng tao naririnig ko. Iyan ang bunga ng pagsasanay mo. Unti-unti mo nang nakikilala ang kakayahan ng dugo mo. Ninang, sigurado po ba kayo na handa na ako? Hindi ka namin papayagang bumalik dito kung hindi pa. Pero hindi ka bumalik agad para maghiganti. Alam ko po. Bumalik ka para magmasid. Para maintindihan kung ano na ang sitwasyon. At para makita ko kung paano sila namumuhay. Matapos ng ginawa nila sa akin. Saglit na tumahimik ang sasakyan habang patuloy silang bumabaybay sa mga kalsada ng Maynila. Sa labas ng bintana, dumaraan ang mga ilaw ng gusali. Mga ilaw na minsan niyang pinangarap na maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ibang dahilan ang nagdala sa kanya pabalik. Hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para harapin ito. Tumigil ang sasakyan nila sa isang pamilyar na lugar. Hindi agad bumaba si Leona. Pinakatitigan niya muna ang lugar na minsan niyang itinuring na tahanan. Ganito pa rin palang bahay namin. Hindi ka namin dinala rito para magbalik tanaw, Iha. Alam ko, Ninang, nandito ako para mag-obserba. Pero pasensya na. Hindi ko kasi maiwasan na hindi alalahanin kung ano yung minsan kong iniwan. Naiintindihan ko, Iha. At ano ang nakikita mo? Pareho pa rin ang ilaw sa mga bintana. Parang walang nangyari. Parang hindi ako muntik mamatay. Ganyan talaga ang mundo ng tao, Leona. Mabilis silang magpatuloy. Kaya nga, Ninang. Lalo na kapag silang nanakit. Oh, Ninang, may paparating. Kumalma ka, Iha. Si Diego at kasama niya si Maritza. Akala ko, handa na ako kapag nakita ko ulit sila. Anong nararamdaman mo ngayon, Iha? Parang gusto kong tumawid ng kalsada at tapusin na agad ang lahat. Normal yan, Iha. Pero alam mo ba kung anong kailangan mong gawin ngayon? Alam ko, Ninang, kailangan ko ng kontrol sa sarili. Tama. Hindi ka pwedeng basta sumugod lang nang hindi man lang inihahanda ang sarili mo. Mamaya magkamali ka ng kalkula. Ikaw pa ang madihado. Hindi mo kailangang magpasikat sa kanila kung sino ka ngayon. Kung balak mong gumanti, dapat ang unang entrada mo ay yung hindi ka nila magagawang kalimutan, lalo na ni Maritza. Sa kabila ng dilim, malinaw na malinaw kay Leona ang bawat galaw nila. Ang paraan ng paghawak ni Diego sa baywang ni Maritza, ang paraan ng pagtawa ng babae, ang paraan ng pagpasok nila sa bahay na minsan din naging tahanan niya. Kumuyom ang kamao ni Leona. Sandaling sumagi sa isip niyang lahat ng nangyari. Ang pagtataksil, ang asido, ang sakit. Isa lang ang nasa isip niya noong mga panahon yon. At yun ay hindi pa tapos ang lahat. Tingnan mo sila. Parang napakasaya. Akala mo walang may sinaktan. Huwag mong hayaang galit ang magdikta sa'yo. Hindi galit to, Ninang. Kasi kung oo, baka kanina pa nakabulog tang mga yan sa lupa. Kaso parang iba. Anong ibig mong sabihin, Leona? Yung kwintas na nasa leeg ni Maritza. Anong meron? Hindi ko alam. Pero parang may mali. Paliwanag mo. Paano ko maiintindihan yan? Parang may reaksyon ng katawan ko. Anong klaseng reaksyon? Parang babala, Ninang. Parang gusto ko siyang lapitan ngayon din at hablutin ng kung ano mang nasa leegan niya. Huwag kang lalapit sa kanya, Leona. Bakit po? Dahil kung tama ang hinala ko, hindi aksidenteng nasa buhay ni Diego ang babaeng yan. Anong ibig mong sabihin, Ninang?
May mga pamilya sa mundong ito na matagal nang nangangaso sa lahi natin. Mga ngaso ng aswang? Oo. Ibig sabihin, Ibig sabihin, hindi talaga si Diego ang tunay na pakay niya. Ako? ikaw, Iha. Namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan matapos ang sabay na sinabi ni Ninang Salvacion at Leona. Kaya pala. Kaya ano? Kaya pala nung una kong makitang pangalan nila sa resibo ng isang restaurant, ay tumatak na yun sa isipan ko. Hindi pa nagigising ang totoong dugo ko. Pero ramdam kong hindi mapakalang katawan ko kapag iniisip kong tungkol sa kanya. At sa namamagitan sa kanila ni Diego. Parang may kung anong nagtutulak sa akin na lapitan siya. Hindi ko alam kung para ba kumprontahin tungkol sa asawa ko o sa ibang bagay. Pero isa lang ang sigurado ko. Nanggigigil ako sa kanya. Instinct yan ang dugo mo. Instinct? Oo. Kapag may mga ngaso na malapit sa iyo, nagiging alerto ang katawan mo. Parang babala. Ibig sabihin, alam niya kung ano ako? Malamang. Pero mahina siyang klase ng mga ngaso kung ganon. Baka nautusan lang. Kasi ang mga nakalaban ng pamilya natin noon, halos naubos ang lahi natin, Iha. Pero siya, tinapunan ka lang niya ng asido sa mukha. Akala niya, basta na lang ganon yon at tapos na. Kaya pala ganun na lang ang ginawa niya sa akin. Ang tanga pala niya. Sa harap ng mansyon, sandaling huminto si Maritza bago pumasok sa loob. Para bang may naramdaman siya. Dahan-dahan siyang napalingon sa madilim na kalsada. Ninang, pakiramdam ko, nararamdaman niya ako. Posible. Mabuti naman. Bakit? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Tingin ko, siyang dapat makaramdam nun, Ninang. Lalo na taging palpak siya sa misyon niya. Kung yun man ang inata sa kanya. Kung sa bagay, tingin ko, kayang-kaya mo siya, Iha. Pero hindi ngayon. Huwag muna. Ngunit hindi pa alam ni Leona na sa sandaling ito, hindi lamang siya ang nagmamasid. Sa loob ng mansyon, nagsisimula na ring magtanong si Diego sa sarili niya tungkol sa lahat ng nangyari. At habang dahan-dahang lumalalim ang lihim ng bawat isa, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang paghihiganti ni Leona ay hindi na lamang laban sa 2 taong sumira sa kanya. Ito ay magiging simula ng digmaan sa pagitan ng mga aswang at ng mga mangangaso nila. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang mawala si Leona sa buhay ni Diego. Pero ang sabi ni nanay sa akin, Miss Ami, may mga gabing naririnig daw niya si Diego na nagiinom sa opisina habang binabanggit ang pangalan ng dating asawa. Isang beses, natimingan niyang nandun si Maritza sa mansyon ni Diego at pinag-usapan nila ang tungkol kay Leona. Damn it! Diego, tulungan mo ako! Stop! Hindi na dapat kita naaalala. Tumigil ka na! Diego, ano nangyayari sa'yo? Kumuha lang ako ng makakain mo tapos ganyan ka na? Wala. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talagang bumabagabag dyan sa isip mo? Kasi napansin ko ilang gabi ka ng ganyan eh. Parang lagi kang hindi makatulog. Tapos, nasa gitna na tayo ng mahimbing na pagkakatulog, bigla-bigla kang magigising at magsisisigaw. Pag sinabi kong wala, Maritza, wala! Why are you shouting at me? Tinatanong ka nga dahil concerned ako sa iyo? Tapos ganyan ka pa? Kung dahil na naman to kay Leona, dapat matagal mo nang tinanggap na wala na siya. Hindi na nga siya nagpaparamdam ulit sa iyo, di ba? Ibig sabihin, alam na niya sa sarili niyang hindi na kayo pwedeng magkabalikan ulit. Alam mo kung ano ang hindi mawala sa isip ko? Ano?
Yung mukha niya nung sumigaw siya. Diego! Tigilin mo na! Hindi ko man lang siya tinulungan noon. Dahil tama lang yun! Tama? Gago ako, oo. Aminado ako. Pero hindi kailanman pumasok sa isipan ko na sirain ang buong pagkatao ni Leona Maritza. Gabi-gabi, binabalikan ako ng nangyaring yun. Kinukonsensya ako. Napagtanto kong hindi ko lang siya basta tinatarantado emotionally. Hindi ko na rin siya nabigyan ng pagkakataon na mabuhay ulit nang hindi ako kasama. Sigurado akong kung nasan siya ngayon. Nahihirapan siya dahil hindi niya alam kung paano ulit haharap sa mga tao. Huwag ka na ngang mag-guilty dyan, Diego. Kung hindi ko ginawa yon, hindi tayo titigilan ng babaeng yon. Pwede naman tayong umalis. At ano? Para hayaan siyang habulin ka habang buhay? Hindi niya gagawin yun. Sige nga! Paano mo masisigurong hindi niya gagawin yon? Kilala ko si Leona. Asawa ko siya, Maritza. Matagal kami nagsama. Kaya nga masalo ako nagigilty. Kasi siya ang nandyan nung mga panahon walang-wala pa ako. Pero anong ginawa ko? Niloko ko siya. Ang tanga ko. Nakakainis. Hindi mo siya kilala, Diego. Tsaka kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko ang lahat ng to. Nagpadala ka rin naman sa akin, di ba? Na dapat hindi mo ginawa. Tsaka nung ibig mong sabihin na hindi ko kilala si Leona. Wala. Maritza, Sinasabi ko lang na hindi lahat ng tao ay pareho sa kung anong iniisip mo. kung magsalita ka, akala mo naman napakalinis mo. Na para bang may alam ka sa mga pinagsamahan namin noon. Para sabihin ko sa'yo, Maritza, magaling ka lang sa pag-aasikaso ng mga papeles. Pero kailanman, hindi mo mapapantayin kung paano magmahal at mag-alaga ang babaeng yon. Diego, nakakasakit ka na ha? Parang hindi ka man lang nagsisi sa ginawa mo. Hindi talaga. Paano mo nagagawa yun? Wala ka bang konsensya? Dahil alam ko kung bakit ko kailangan gawin yon. Anong ibig mo sabihin? Para sa proteksyon, Diego. Proteksyon laban kanino? Hindi ka pa handang malaman yon. Ilang gabi matapos makabalik ni Leona sa lungsod, nagsimula na niyang manmanan sina Diego at Maritza. Wala namang kakaiba sa mga to, lalo na kay Maritza. Pero hindi niya maitatangging nakakaramdam na siya ng inggit at selos. Dahil siya dapat ang kasama nitong umuuwi at umaalis ng mansyon. Pero ibang babae na ang nasa tabi nito. Naiintindihan naman niya kung bakit hindi pa siya pwedeng sumugod. Pero parang hindi na rin siya makapaghintay. Hanggang isang gabi, nakita niyang lumabas ng mansyon si Maritza. Halatang nagmamadali ito. Muli niyang nilingon ang bahay bago siya tuluyang makalabas ng gate. Napataas ang kilay ni Leona. At mabilis siya nagtago sa malaking puno na halos nasa tapat lang ng mansyon ni Diego. Tapos ay narinig nitong may kausap siya sa telepono. Nakalabas na ako ng mansion niya. Nasaan ka ba? Sinong kausap niya? Huwag niyang sabihin may iba pa siyang kinakatagpo. Niloloko ba niya si Diego? Oo, sigurado ako. Wala siyang alam. Papunta na ako dyan sa eskinita. Hintayin mo na lang ako. Langya. Makati pala talagang babaeng to. Napakatagal mo. Kanina pa kita hinihintay rito. Pasensya ka na. Medyo mahirap kasing tumakas kay Diego. Pakiramdam ko mula nung gabing napag-usapan namin si Leona, pinagdududahan niya ang lahat ng kilos ko. Bakit kasi hindi mo pa iwanan ng lalaking yon? Tapos naman ang misyon mo sa kanya. Napaghiwalay mo na sila ni Leona. Mahal ko siya, Hunter. Kaya pwede ba? Huwag kang mangingialam ng buhay ng iba. Tsaka alam mo ba, nung nakaraan parang naramdaman ko ang presensya ni Leona. Oo, dahil buhay pa siya, Maritza. Ang tanga mo kasi. Sinabi ko na sa iyong kung babalakin mong kalabanin yun, dapat tinodas mo na. Anong magagawa ng asido? Pwede pa siya makabalik sa dati. Pasensya na. Hindi ko siya pwedeng patayin noon. Dahil magkasama kami ni Diego. At kahit mabuhay pa siya, hindi naman niya magagawang humarap sa amin dahil pangit na siya. Mahihiya na yun, no? Buti pa sana kung sinunod mo ng plano. Hindi ka na ngayon nahihirapan. Hindi ka pa rin pwedeng magpakakampante, Maritza.
Hindi mo alam kung kailan siya pwedeng magpakita sa inyo. Yun na nga eh. Alam mo, Hunter, minsan nakakatakot pa rin. Kahit tapos na ang plano, parang may pakiramdam ako na may nakamasid sa akin. Sino yan? Sugurin mo na, Hunter! Baka tumakbo! Lalabas na sana si Leona sa pinagtataguan niya nang may humila sa kanya, sabay takip ng kanyang bibig. Tumalikod ito mula sa pagkakaharap sa dinaanan ni na Hunter at Maritza, kaya nalampasan sila ng mga ito. Doon lang nagpumiglas si Leona hanggang sa makawala siya sa lalaki. Mabilis ang paghinga. Pinaulanan niya ng suntok ang lalaki. Sumampa pa siya rito at hindi niya tinigilan ito. Sandali! Sino ka? Huwag mo akong papatayin. Ipinadala ko dito nini ng salvasyon mo. Kumalma ka lang, Leona. Hindi mo ako kalaban. Kakampi mo ko. Buiset, bakit mo ako pinigilan? Yun na yun eh. Papatayin ko ng dalawang yun. Huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo, Leona. Hindi mo kilala ang dalawang yon. Lalo ng lalaking nagangalang Hunter. Isa yon sa mga mabagsik na mga ngaso at hindi basta-basta sumusuko. Kung lalapit ka sa kanila, delikado. Bakit? Sino ka ba? At bakit nangingialam ka sa ginagawa ko? Nandito ako para bantayin ka. Yun ang utos ni Salvasyon. Siguruhin ko raw na hindi ka mapapahamak habang gamit mo ang kakayahan mo. Kaya makinig ka sa akin, Leona. Ang misyon mo ngayon ay hindi basta paghigante, kundi survival. Kung susugod ka ng walang plano, maaari kang mapas sa kamay ni Hunter at hindi ka mabawi ni na Don Severino ng basta-basta. Hindi mo ako masisisi. Kung pag-usapan nila ako, akala mo simpleng laruan lang na dapat i-dispatch siya. Dahil hindi na kailangan. Ang marisang yun, hayop siya. Akala niya ba basta-basta niya na lang ako mapapatay? Ipapakilala ko lang naman sa kanya kung sinong kalaban niya. Kung yan talagang gusto mo mangyari, dapat unti-untiin mo lahat ng mga taong nasa paligid niya. Hanggang sa siya na lang ititira mo at matakot siya. Paano ko gagawin yon? Patayin mo lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Sa tulong ni Gabriel, nagawang hantingin ni Leona ang lahat ng mga naging kasabwat ni na Diego at Maritza sa panloloko nila sa babae. Tuwing madaling araw, oras kung kailan tahimik ang lungsod at mahimbing ang tulog ng karamihan, lumalabas si Leona upang sundan ang mga taong minsang tumulong sa pagbagsak niya. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga ito sa kani-kanilang mga lugar, sa madidilim na eskinita, sa tahimik na parking lot, sa mga lumang gusali kung saan walang ibang saksi kundi ang hangin at dilim ng gabi. At isa-isa rin silang nawala. May ilan na natagpo ang walang buhay sa mga sulok ng lungsod. May ilan namang tuluyan na lamang naglaho na parang bula. Ngunit ang mga bangkay na natatagpuan ng mga pulis ay may iisang bagay na pare-pareho. Maputla ang balat. Halos walang bakas ng dugo sa katawan. At may mga sugat na tila kagat sa kanilang lieg. Unting-unting kumalat ang balita sa lungsod tungkol sa misteryosong pagkamatay ng ilang lalaking konektado sa negosyo ni Diego. At habang dumarami ang mga bangkay na natatagpuan, lalo ring nagiging mabagsik ang kalikasan ni Leona. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay hindi na lamang basta paghihiganti. Unti-unti na itong nagiging gutom, gutom sa dugo. At sa bawat taong nawawala, isang pangalan lamang ang hindi pa niya ginagalaw. Ang babaeng dahilan ng lahat, si Maritza. Ngunit hindi pa yun ang oras. Dahil para kay Leona, mas matamis ang paghihiganti kapag ang kalaban mo ay unti-unting nilalamo ng takot. Habang unti-unting lumalaki ang bilang ng mga misteryosong pagkamatay sa lungsod, nagsisimula ring makarating ang balita sa taong hindi dapat makarinig nito. Sir Diego, may kailangan po kayong makita. Kung tungkol na naman yan sa mga lalaking nawawala sa pier, ipasa mo na lang sa mga pulis. Hindi po, ko na- sir. Dating tauhan po ni Ma'am Maritza ang isa sa mga natagpuan. Kagabi lang po natagpuan ng bangkay. Ayon sa report, wala raw halos dugo ang katawan. Ano? Hindi lang po yan. Dalawa na sila sa loob ng isang linggo. Pareho pong konektado kay Ma'am Maritza noon. Sino ang gagawa nito?
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang larawan, may isang alaala ang biglang sumagi sa isip niya. Isang bagay na matagal niya nang sinubukang kalimutan. Isang babaeng nasunog ang mukha. Isang babaeng iniwan niyang naghihingalo. Hindi. Imposible. Walang tumulong sa kanya noon. Kaya imposibleng buhay pa siya ngayon. Sino po bang tinutukoy niyo, sir? Lumabas ka na muna. Masusunod po. Ngunit kahit anong pilit niyang tanggihan ang ideya, may bahagi ng kanyang isipan ang bumubulong ng isang pangalan. Isang pangalan na matagal niya nang inilibing sa alaala, si Leona. At sa sandaling yon, hindi na sigurado si Diego kung ano ang mas nakakatakot. Ang posibilidad na buhay pa si Leona o ang posibilidad na ang babaeng babalik sa kanya ay hindi na ang Leona na minsan niyang minahal. Matapos ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga tauhan ni Maritza, nagpa siya itong harapin ang pinaghihinalaan niyang nasa likod ng lahat. Alam kong nandyan ka lang, Leona. Hindi mo naman siguro ako hahayaang maghintay dito na matagal. Bakit naman kita paghihintayin? Kung matagal ko nang inaasam na muli tayong maghaharap. Diyos ko, buhay ka nga talaga. Bakit? Nadismaya ka ba? Hindi. Actually, natutuwa pa nga ako. At least, makikita ko mismo kung gaano ka nakapangit ngayon. Talaga ba, Maritza? Gaano ba kapangit sa tingin mong itsura ko ngayon? Ano? Hindi. Imposibleng mangyari to. Nasira ang mukha mo. Walang tumulong sa'yo nung araw na yon. Kaya paano? Hindi sa lahat ng oras ay nasa iyong swerte, Maritza. Gaya nga ng sabi nila, bilog ang mundo. Maaaring ikaw ang nasa taas ngayon, pero bukas hindi na. Kaya huwag kang magpakampante na sa'yo lang aayon ng tadhana. Kaya kung meron mang dapat sinasabihan na tanggapin na lang ang mga bagay-bagay, ikaw dapat yun, Maritza. Hindi ako. Huwag kang magpanggap. Kahit gaano ka pa kaganda ngayon, halimaw ka pa rin. Halimaw? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung sinong gumawa sa akin nito? Dahil walang iba yon kundi ikaw. Huwag ka ng maraming satsat. Tapusin na natin to para tuluyan ka nang mawala sa paningin naming dalawa ni Diego. Nagpanting ang tenga ni Leona nang marinig ang sinabi ni Maritza, Miss Ami. Para bang may kung anong kumulo sa loob niya sa tuwing binabanggit ng babae ang pangalan ni Diego. At sa isang iglap, tila nabura sa isip niyang lahat ng itinuro sa kanya. Ang pagpipigil, ang pag-iingat, ang plano. Iisa na lamang ang nasa isip niya ngayon. Ang pabagsakin ang babaeng sumira sa buhay niya. Unti-unting nagbago ang anyo ni Leona. Ang dati kalmadong paghinga ay naging mabigat at marahas. Dahan-dahang humaba ang kanyang mga pangil, habang ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim na parang nagbabadyang sumabog ang matagal ng kinikimkim na puot. Ang mga kuko niya'y unti-unting humaba at tumalim, na parabang handa ng pumunit ng laman. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang babaeng kaharap ni Maritza ay hindi na lamang si Leona, kundi isang halimaw na pinanganak mula sa galit at paghihiganti. O ayan! E di lumabas na rin ang tunay mong anyo. Ikaw ang may gusto nito. Siyempre! Dahil madaling pumatay ng halimaw kapag nakikita mo kung ano talaga siya. At sana makita rin ni Diego kung ano ka talaga. Hayop ka! Mga agaw ng asawa na may asawa. Alam kong matagal mo na akong gustong patayin. Hindi lang patayin. Tapusin! Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Tatapusin na kita, Leona! Sisiguraduhin kung mawawala ka na sa buhay namin ni Diego! Hindi na naghintay si Leona. Sa isang iglap, parang kidlat na sumugod ang kanyang katawan patungo kay Maritza. Mabilis ang galaw niya, halos hindi na makita sa dilim. Habang iwinawas-iwas niya ang matatalim niyang kuko patungo sa liig ng babae. Ngunit handa si Maritza. Agad niyang iniharang ang sandatang dala niya. Isang matalim na bakal na kumislap sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Nagbanggaan ang kanilang mga galaw.
kasabay ng malakas na tunog ng bakal at ng matinding paghinga ng dalawang babae. Sunod-sunod ang pag-atake ni Leona. Mga galaw na parang hayop na gutom sa dugo. Sa bawat pagsugod niya ay napipilitang umatras si Maritza. Napapasandal sa mga lumang kahon at bakal na nakakalat sa loob ng bodega. Ngunit sa kabila ng bilis ni Leona, hindi rin basta-basta nagpapatalo si Maritza. Sanay itong lumaban sa mga tulad niya. Sa bawat pag-iwas ay gumaganti ito ng mabilis na hampas ng kanyang sandata na ilang beses nang muntik tumama sa katawan ni Leona. Sa gitna ng kanilang marahas na laban, lalong lumalabas ang halimo na kalikasan ni Leona. Mas mabagsik, mas mabilis at mas uhaw sa paghihiganti. At habang tumatagal ang laban, tila unti-unting nauubos ang natitirang kontrol niya sa sarili. Sa gitna ng kanilang marahas na laban, lalong lumalabas ang halimaw na kalikasan ni Leona. Mas mabagsik, mas mabilis at mas uhaw sa paghihiganti. At habang tumatagal ang laban, tila unti-unting nauubos ang natitirang kontrol niya sa sarili. Sa gitna ng marahas na labanan, unti-unting naiipit si Maritza sa sulok ng lumang bodega. Ang mga galaw ni Leona ay parang kidlat. Mataas ang bilis at bawat hampas ay puno ng galit at dugo. Halos maramdaman mo ang init ng galit niya sa bawat suntok at kagat na naiwasan ni Maritza sa huling sandali. Si Leona ay nakahanda na. Isang hakbang, isang lunggati, at ang mga kuko niya ay tumama sa liig ni Maritza. Para na siyang hahawak sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man maipatupad ang huling galaw, isang pamilyar na boses ang tumilaok sa dilim. Leona, tumigil ka! Diego! Anong ginagawa mo rito? Hindi mo kailangan maging halimo para sa paghihiganti, Leona. Hindi mo pwedeng diktahan ang kung ano mong nararamdaman ko! Hindi ba't ang ganda ng timing? Ang asawa ng aswang na to, nag-aabang na para bang isa siyang bayani. Diego, sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka ligtas sa kanya. At ayan, munti ka na niya akong patayin. Manahimik ka, Maritza. Alam ko na ang buong katotohanan. Hindi mo naman talaga ako totoong minahal. Lumapit ka lang sa akin para magawa mo ang misyon mo at yun ang patayin si Leona. Pero diyan ka nagkamali. Hindi mo kami mapaghihiwalay na dalawa. Hindi. Hindi totoo yan, Diego. Oo, inaamin ko. Mas madaling makalapit sa kanya dahil malapit ka kay Leona at asawa mo siya. Pero ang nararamdaman ko, kahit sino, kahit ikaw pa yon, hindi mo pwedeng diktahan ang isinisigaw ng puso ko. Hindi ka dapat nandito. Lumayo ka, Diego! Hindi mo laban to. At tamang kabit mo. Isa akong aswang. Isang halimaw. Dapat kinamumuhian mo ko. Kaya dapat ngayon pa lang, nagkukumaw ka ng tumakbo sa takot para layuan ako. Hindi ko gagawin ang gusto mo, Leona. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Alam kong buhay pa rin sa'yo ang pagmamahal ko. Nagkamali akong mahal ko. Nagkalayo ang loob natin. Pero walang gabi na hindi kita inisip. At ngayon, mas napagtanto ko. Mahal na mahal pa rin kita. Ngayong nasa harap na kita, hindi ako makakapayag na mawawala ka na lang ulit sa paningin ko. Pagmamahal mo? Oo. Yun lang ang natitira sa'yo, Leona. Huwag mong hayaang tuluyan kang lamunin ng galit mo. Walang pakiramdam mga tulad niyang halimaw, Diego. Huwag ka nang umasa. Wala kang chance. Lahat ng ginawa mo walang saysay. Kaya sige, patayin mo ko gaya ng plano mo, Leona. Ipakita mo kay Diego ang totoong anyo mo na sa likod ng maamo mong mukha at mapagmahal mong ugali bilang asawa ay nananalaytay sa iyo ang dugo ng isang halimaw. Sa sandaling yon, tila unti-unting bumabalik ang kontrol ni Leona sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay nagbago, hindi na puro galit, kundi may halong lamig at determinasyon. Ang halimaw na kalikasan niya ay nagtiis sa kanyang pag-iisip. At sa isang mabilis na galaw, hinila ni Leona si Maritza palayo sa posisyon nito para hindi masaktan ni Diego. Si Maritza ay nahulog, hindi makagalaw, at huminga ng mabigat. Natigil ang kanyang plano sa sandaling yon. Hindi ako makakapayag! Tumigil ka na, Maritza! Papatayin ko siya! Kailangan niyang mawala sa buhay nating dalawa! Tama na! Isinusumpa kita! Sa isang iglap biglang sumugod si Maritza. Mabilis ang bawat galaw niya at mas malakas kaysa kanina. Muntik nang matumba si Leona dahil sa ginawa nito.
Pero sa instinct ng halimaw sa loob niya, nag-react ang katawan niya bago pa man siya makapag-isip. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis, mas malupit at masyadong kalkulado. Nayanig ang bodega sa banggaan nila. Ang sandata ni Maritza ay bumangga sa dingding at parang kisap matang nahulog si Maritza sa semento, duguan at hindi na nakabangon. Ang bodega ay nabalot ng dilim at amoy ng dugo. Si Leona huminga ng malalim. Unti-unting bumalik sa anyo ng tao. Ngunit ang mata niya ay naglalaman pa rin ng bakas ng halimaw. Isang babala sa lahat ng susunod na haharap sa kanya. Leona! Jeko, nasaktan ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang iniisip ko. Hindi ako makapaniwalang nandito ka na ulit ngayon sa harapan ko. At maayos ang mukha mo. Tinulungan ako ni Ninang Salvacion na maipaayos to. Kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan mo na talaga akong hindi nakita ulit. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit, Leona. Ang dami kong gustong ihingi sa'yo ng tawad. Jeko, hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay na marinig yan mula sa'yo. Pero hindi ko pala kailangan ng pagpapatawad. Ang kailangan ko ay pagtanggap sa kung sino talaga ako. Alam ko na dahil nakita mo na ako ano talaga ako ngayon. Hindi mo na ako matatanggap sa buhay mo. Hindi totoo yan. Kahit ano ka pa, Leona, walang makakapantay sa'yo sa buhay ko. Ikaw lang ang tanging babae na alam kong mamahalin ako. At hindi ko sasayangin ang tsansa na magkakaayos tayo ngayon. Kaya sana tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Mahirap. Lalo na't hindi naging madali na alagaan yung puot at sakit na naramdaman ko nang ipinagpalit mo ako sa kanya. Hindi lang pagkababae kong ibinaba mo nung panahon yun, Jeko. Kundi minaliit mo rin ang pagmamahal na meron ako para sa iyo. Lahat yun. Pinagsisisihan ko na. Handa akong magbago para sa iyo, Leona. Para sa atin. Ikaw lang talagang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ako rin naman. Pero sa ngayon, ayos lang ba kung pag-isipan ko muna? Walang problema. At salamat. Salamat sa tsansang to na ibinigay mo sa akin, Leona. Mahal na mahal kita. Mahal pa rin kita, Jeko. Ang dalawang puso ay nagtagpo sa dilim ng gabi. Sa bawat sandali, ramdam nila ang bigat ng nakaraan. Ngunit ramdam din nila ang pangako ng bagong simula. Ang lungsod sa paligid nila ay tahimik, halos hindi marinig ang ingay. Ngunit sa kanilang mga mata, nagliliwanag ang bagong daan. Isang daan kung saan ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa puot at kung saan ang halimaw sa loob ni Leona ay natutong makontrol sa sarili. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leona na kahit may halimaw sa loob niya, may pag-ibig na pwede siyang hawakan. Isang bagay na hindi kailanman kayang pabayaan ng kahit sino. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Ami. Sana ay marami kayong natutunan sa kwento ni Leona at Jeko, na kahit hindi naging madali ang pinagdaanan nilang dalawa, ay sa huli, nakita pa rin nila ang daan, pabalik sa isa't isa. What a powerful love story! Ikaw, dear listener, ano gagawin mo kung sakaling ikaw ang humarap sa ganitong klaseng hamon sa buhay? Ibahagi ang iyong kwento at sabay nating tuklasin kung paano kayang baguhin ng pag-ibig at tapang ang pinakamadilim na sandali. Dito lamang po yan sa Miss Ami Aswang Love Stories. Paalam!